Alam mo ba, halos lahat ng bansa sa mundo ay may korupsyon. Ang pinagkakaiba lang ay gaano ito kalala at gaano ito napipigilan. Tuwing may korupsyon issue, laging may nagsasabi, tanggalin lang ang mga korap, magiging maayos na ang bansa. Pero ilang dekada na ang lumipas, palit lang ng mga opisyal, may mga makukulong, may mga bagong mahahalal, pero bakit parang paulit-ulit pa rin ang problema? Sa political science at economics, hindi lang tungkol sa mabuti o masamang tao ang korupsyon. Madalas nakaugat din ito sa institutions, ang mga sistema, patakaran at mekanismo ng pananagutan. Kapag mahina ang transparency, kulang ang accountability at mababa ang tsansang mahuli o maparusahan ang lumalabag, mas tumataas ang tukso at oportunidad para sa korupsyon. Sa madaling salita, kung mahina ang sistema, kahit palitan mo pa ang mga tao, may posibilidad na maulit lang ang parehong problema. Kaya hindi sapat ang umasa lang sa isang mabuting leader. Kailangan din ng matibay na sistema. Mga institusyong gumagana kahit sino pa ang nakaupo, mga batas na patas ang pagpapatupad, at mga mamamayang marunong magtanong, magbantay, at managot ang mga pinuno. Hindi ibig sabihin nito ay imposibleng mabawasan ang korupsyon, pero ang pagbabago ay kadalasang nangangailangan ng mahabang panahon at tuloy-tuloy na pagpapatibay ng mga institusyon. Kaya sa susunod na makarinig ka ng pangakong tatapusin ko na ang korupsyon, magandang tanungin din, paano? Anong sistema ang babaguhin? Paano ito magiging pangmatagalan? Ang korupsyon ay hindi lang problema ng ilang tao. Problema rin ito ng sistemang nagpapahintulot na maulit ito. At ang pangmatagalang solusyon, hindi lang pagpapalit ng tao, kundi pagpapalakas ng sistema. This is Roniel and this is my POV. Follow for more.